Pag pinanigan mo, Prime Minister, ma'am, if you understand me, if someone can interpret this to the Prime Minister, please do so. Naku, galing ko talaga mag-English, Brad. If you are listening, Madam Prime Minister, if I were you, you're not me. If I were you, I would really take the side of this representative from the International Career Support Association. I-ano mo, take the side of this person. Kasi you know how the President of the Philippines, the former President of the Philippines, have a good relationship with Japan. Paano ko nasabi yun? Panoorin natin to. Ito. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Inilahad ng isang Japanese human rights advocate kung bakit maraming Hapon ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang detalye sa report ni Guy Saito mula sa Tokyo, Japan. Ibinahagi ng isang Japanese national ang positibong impresyon ng mga Hapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. You know, I have a very good impression when President Duterte met our emperor in Japan. And he behaved very good. And Japanese people really appreciate it. Grabe, no? Yun lang that simple gesture. Kasi alam niyo, napaka-particular ng Japanese dyan. Alam niyo yan, mga taga-Japan. Alam niyo yan. Iba ang Japanese culture Napaka-importante sa kanila nung respeto, honor, yung ano mo, yung demure mo, kung paano ka demeanor, ano yun? Di ko alam kung ano yung word na yun, basta yun. Di ba? Yung totoo naman yung kanilang, grabe ho yung ano nila Kailangan talagang kagalang-galang ka, tama yung ginagawa mo, or else medyo ang baba ng tingin sa'yo. Yan, ang totoo hindi ako nagbibiro. Ganyan talaga sa Japan. Tuloy. Ayon kay Shunichi Fujiki, nagkaroon ng magandang impresyon ng mga Hapon kay Duterte, lalo na sa naging asal nito sa pakikipagpulong noon sa Emperor ng Japan noong 2017. Dagdag pa niya, tumatak din ang malapit na pagkakaibigan ng dating Pangulo kay yumaong Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister Abe, who was assassinated, unfortunately, but he's the only one who was invited to Mr. Duterte, President Duterte's home as a friend. Right, so this is one of the reasons that I admire President Duterte, and now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. Sa isang privilege speech noong March 11, nanawagan si Fujiki sa United Nations Human Rights Council. Isipin mo isang Prime Minister, mabigat ito, ladies and gentlemen. Prime Minister po nagpunta mismo doon sa bahay ni Pangulong Duterte. That is something. That is, yung magpunta ka sa palasyo, yung mismong opisina ng presidente, okay yun. I mean, part yun minsan talagang diplomatic Pero yung pumunta ka sa bahay, iba usapan na yun. Yun ay ibig sabihin sa kanila ay isang gesture na ito ay kaibigan ko talaga. Ito ay talagang meron kaming magandang relationship. Pumunta mismo sa bahay para ipakita. Kasi bahay, ang house, ito ladies and gentlemen sa Japan, ito yung bagay na personal. Kasi tandaan ninyo, sa Japan, private space is so important. Yung espasyo mo sa sarili mo, privacy, very special yan for them. Hindi katulad sa atin, chismisan. Hindi katulad sa atin, isipin nyo na lang to tatawid ka na nga lang ng karsada, kailangan may personal space pa. Kaya nga nung una, medyo, siyempre, nung mga simula pa lang sa Japan, tatanga-tanga ako, may space. Uy, may space. Alam mo naman sa Pilipinas, pag may butas, pasok. Di ba? May space. Nakatayo yung mga tao, nag-aantay na mag-green yung tawiran. Pupunta talaga ako sa harap Bakit ba ayaw niyong pumunta dito? May space kayo. May espasyo kayo. Yeah? Kasi pala, ayaw nilang dumikit sa isa't isa. Personal space ang tawag dun. Ayaw nilang magkadikitan. Kailangan may Ito, even before COVID ito may personal space talaga. Matik na yan sa kanila. So wag kang sisingit at pupunta dun sa harap para kang tanga. Ganun Pero syempre, pag Pinoy ka, basta may masisingitan. Tama po ba ako mga rider? Bakit? Ba't mo alam ba? Ginagawa ko rin yun. Basta may espasyo, pasok. Siksik mo talaga yung katawan mo. Sa kanila, hindi. Kaya yung sinasabi dito, yung palang sa tawiran pa lang ho ito, pampublikong lugar, may personal space na. Iba pa, pag bahay ang sinabi. Pag sinabing nagpunta ka talaga sa bahay, yun ibig sabihin talagang tunay na magkakaibigan kayo. Kaya nga sa Japan, di ba yung pagka sila umiinom, hindi sila nagiinuman sa bahay. Ang mga Koreano, oo Pero ito sa Japan hindi. Unless talagang friendship kayo.
talagang totoo kayong magkakaibigan. Pero usually, izakaya yan o yung tinatawag na kainan na inuman doon, diyan kayo magkikwentuhan. Yan. Mga katrabaho mo diyan, mga kaibigan mo diyan. Pero yung mga malalapit mo sa nakaibigan talaga, sa bahay. Pag dinala ka na sa bahay, ibig sabihin malapit ka talaga. Kaya yung ginawa ni Prime Minister Abe, yun ay isang simbolo na sinasabi ang Japan ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. Ang ganda. As a matter of fact, ako dami kong na-meet dyan. Mga satcho, as in satcho, mga mayayaman, mga mata talagang meron silang mga katungkulan sa gobyerno. Grabe ang respeto nila nung panahon ng presidente si Pangulong Duterte. At nung naging Pangulo si Marcos, nagtataka talaga sila. Nagtataka sila, bakit? Bakit nyo pinaupo yan? Oh, walang biro. Maraming nga nagsabi, we will never come back to Philippines until Marcos is the president. Ang dami kong narinig na Japanese na satcho, yung mga boss, na nagsabi niyan sa akin, I will never go back to the Philippines until Marcos is the president. Di daw sila babalik sa Pilipinas. Gusto nila another Duterte. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Tanungin nyo yung mga boss nyo dyan sa Japan, kayo mga nakikinig sa akin. Ganun. Kaya dito, sinasabi niya dito na sobrang namin ng si Pangulong Duterte. Sa interim release ni Duterte dahil sa kalagayan ng kalusugan nito. Kasalukuyang nasa ICC detention facility ang dating Pangulo, kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Hindi kinikilala ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Nauna nang tinanggihan ng ICC ang kahilingan para sa kanyang pansamantalang paglaya o interim release. Plano naman ng Japanese at Filipino community sa Tokyo na magsagawa ng conference upang talakayin ang issue at ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. I was thinking to hold kind of conference within the Japanese society, first of all, to have kind of to support, or this is injustice. So not support the Duterte or not supporting the Duterte. It's nothing to do with the support, but this is injustice. So we have to counter with the injustice. So I was thinking to have a conference in Tokyo or Congress building. Patuloy na mapag-iit ng hustisya ng Filipino community sa Japan para ipanawagan ang paglaya ni Duterte. Isa sa mga grupong nangunguna dito sa Japan ay ang Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU. So the people in the Philippines and Filipino society and abroad, please stay strong and unite each other, because your voice is most important things, and maybe we can change the narrative which was manipulated by certain power. Naniniwala si Fujiki na inosente ang dating Pangulo at dapat itong makalaya upang mabigyan ng tamang gamutan. At kung siya raw ang masusunod, gusto niyang sa Japan magpagaling si Duterte. We really need to get him out of the jail, and he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or preferably I wanted to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. Sa ngayon ay abala na ang Filipino community dito sa Japan sa paghahanda para ipagdiwang ang karawan ni dating Pangulong Yan. Duterte sa Marso 28. Nako Hindi po. rin daw sila titigil hanggat hindi nabibigyang katarungan o mapapauwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. Mula rito sa Japan, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahala. Nagulat, Guy Saito, SMNI News. Ayun, grabe. Alam mo, ladies and gentlemen, people in the house, lalong-lalo na sa Japan. Nakakatuwa kayo. Dahil dyan, meron kayong event. Ito yan, March 28, Part 1, may marcha ng pagkakaisa. Magmamarcha tayo dyan. Sa Jingu Dori Park, Tokyo, Shibuya. March 28, 10 a.m. O, ayan, meron niyang Google Map. Tapos part 2, alam mo, nagpunta ako ng dyan, sa Shibuya. Ay, grabe ho, nung unang marcha dyan. Ay, grabe, talagang nagtaka yung mga Japanese kasi ang dami, tapos talagang nasara yung mga street. Ulitin natin yan. Kung pwede, mas madami pa mga kababayan ko sa Japan. Huwag muna kayo magtrabaho niyang araw na yan para ngawa nyo na. Ipakita natin sa buong mundo ang laking bagay ng ginagawa ninyo dyan. Mantakin nyo because of that. Napagsalita nyo ang isang taong Japanese doon sa UN. Yung nangyaring mga rally ng mga nakaraan. Yung marcha na yun. Nagsalita ho. Diba? Ang isang Japanese representative. Kung uulitin natin to mga kababayan. Hindi po ako organizer nito, nililinaw ko po. Hindi po ako ang organizer nito. Wala po akong kinalaman. Pero, malamang sa malamang na andyan ako para umatin. Bilang bisita, hindi pala. Ayoko bigyan ng importansya yung pagpunta ko dyan. Bilang isang dadalo at susuporta sa organizer na ito. Pupunta po tayo dyan, sana. Maghanap ako ng ticket, wala akong makita ng ticket, anak ng animal. Hindi ko alam kung bakit, naubos. Walang biro, naubos yung ticket papuntang Japan. Nang araw na yan, pati ng Biyernes, hindi ko alam ba't ganun. Mag-ano na lang kaya ako, lumipad na lang kaya ako. Pwede ba yun? Gusto ko talagang pumunta dyan Naghahanap ako ng ticket. Kanina pa ako naghahanap ng ticket, hindi ako nagbibiro. Kanina pa talaga ako naghahanap. Kausap ko na nga yung friendly ghost dyan na si Bojo. Oy, Bojo! Ipupunta ako, ihanda mo ng
ang mga kainan natin dyan, ha? Part 2, may part 2 yan. Pagkatapos magmarcha, magrarally nga. Ngayon, mamarcha, di ba? Tapos dediretso ngayon doon sa Piplor Glade Event Hall. Ha? Sa Uniqlo yun. Malapit sa Uniqlo. Ah, oo nga. Anong building to? 109 building. Okay? Diyan sa Glade Event Hall. Ako, diyan sigurado ako makapunta. Kasi doon sa marcha, medyo yung flight umaga eh. Baka hindi ko umabot eh. Yung Friday walang flight, so baka hindi ko umabot ng umaga ng ano. Di ba? So, dito, sa gabi, malamang pupunta ako dyan. Ay, sa gabi pala. Sa tanghali pala. Kasi nakarating na ako dyan. Hahabol ako dyan. Mula airport, daladala ko yung mga maleta kung pambili ko dyan sa Donkey. Daladala ko yan, pupunta ako dyan. Ha? Ilalagay ko sa mga locker na mahal-mahal ang bayad. Maleta, nilagay sa locker. Oh, mantakin mo, free pack lunch, performances. Naku, sasayaw ko dyan. Hawak ko ang brief. Kung brief. Ganun-ganun ako dyan, ha? Oh, saan yan? Uniqlo, Shibuya 109. Uy, siyala ito, Brad. Shibuya 109. Ha? Shibuya 109. Alam natin yan, mga bilihan yan ng mga panty. Bilan ng mga pambabayan, Shibuya 109. Ha? Nandyan tayo, malamang sa malamang. Sana, hopefully. If God is willing, I'll be there. If not, I'll not be there. That's simple. Ha? So, mga taga-Japan, eto, ha? Kita-kita tayo. Kita-kita tayo at sana, hopefully man dyan talaga ako, para ipagdiwang. Dahil napakalaki, ipakita natin sa buong mundo na iba talaga ang suporta ng mga taga-Japan. Kasi para itulak ng Japan. Ito yung susi para may pabalik si Pangulong Duterte. Ito susi. Iba kasi pag tayo-tayo lang nagsasalita. Pero pag may pressure na from the international community, and especially Japan, which is a really powerful nation, even if they're small, because of their culture and their honor, respetado yan ng buong mundo. Magdagsalita ang Japan. Kaya, pakita natin, suporta natin yan na malaman, makumbinsi pa itong inyong Prime Minister na tumulong din sa kung paano di-discarte dyan. Okay? O ito, pakinggan naman natin ito ha. Ito naman nakakatawa kasi grabe ho ito mga kababayan, sabi ko nga. Naglabas pa kahapon, naglabas pa si Bongbong Marcos na naman ng statement niya na naka-video. Yung panga niya parang di na gumagalaw, parang bagsak na. Oh, parang bagsak na. Alam mo, meron nga ako narinig, sabi nung iba. Ito, narinig ko lang naman, sabi, ang daming nananalangin daw na si Pangulong Duterte bumalik dito sa Pilipinas. Pero marami ring nananalangin na sana si Marcos kunin na. Ako hindi ako payag doon. I will not pray for that. Pero naririnig ko lang yun. Mantakin mo, di ba, sama nun pakinggan kasi ang daming Pilipino nananalangin na sana bumalik ang mga Duterte, sana bumalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas, sana bumalik ang isang Duterte leadership sa Pilipinas. Tapos mananalangin sila na sana kunin na ni Lord si BBM. Ako hindi ako natutuwa doon. Although nakakatawa. Nakakatawa lang yung logic. Okay? I'm not for that. I will not pray for somebody to die. That's not me. I'm sorry hindi ako yun eh. Hindi ko papanalangin na may isang tao na mapunta na kay Lord kasi sigurado ako hindi kay Lord mapupunta yan. Alam nyo na. And hindi ko naman, ayoko yun. I'm not going to wish for that. For God so loved the entire world, including the BBM, kahit gaano siya kasama. Kahit gaano siya ka-sinful, mahal pa rin siya ng Panginoon. Kaya hindi ko sasabihin na gusto ko nang kunin siya ni Lord. Gusto ko lang tanggalin siya sa Pilipinas. Kasi, bakit? Kasi talagang pinapahirapan niya na ang Pilipinas. Wala na ho siyang direksyon. Ang pangit na ng pamumuno niya, ultimong ayuda palpak. Diba? Nagyayabang na naman siya kahapon. Naglabas pa siya ng video na kesyo ayuda. Pero alam mo, budol na naman yung ayuda eh. Kawawa talaga yung mga kababayan. Hindi ako nagsasabi niya na. Ito. Naglaan ng special payout ng ayuda ngayong araw pero marami pa rin tricycle driver ang nganga. Walang napala. Live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Bon Valvez. Bon, ano ba naging problema sa special payout? Julius, gaya nitong mga nakalipas na araw, ganun pa rin yung problema. May mga kulang na detalye raw sa datos na isinumite sa DSWD kaya kahit na naglaan na ng special payout schedule ng pamahalaan, marami pa rin mga tricycle driver ang bigong makakuha ng ayudang ilang araw na nilang inaasahan at binabalik-balikan. Actually, naguguluhan na nga sila at di alam ang gagawin dahil tila nagtuturuan na rin ang lokal na pamahalaan at DSWD kung bakit hindi pa rin makumpleto ang bigayan ng 5,000 pisong ayuda na pantawid sana sa taas ng mga presyo ng petrolyo at mga bilihin. Kahit alam namang wala sila sa payroll schedule ngayong araw, pumila pa rin ang maraming tricycle driver sa Quezon City para ipa-verify ang kanilang pangalan. Umaasa at nagbabakasakali pa rin silang maisama na sa listahan ng mga makakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Pero gaya ng dati, bigo pa rin sila makakubra ng 5,000 pisong ayuda. Sakit din, siyempre. Kailangan natin tayong pera. Gasolina. Nagangad kami na makakuha ng ayuda.
Para yung mga pangailangan namin, maano namin. Ang masaklap, sa ilang beses nilang pabalik-balik sa payout site, lumalaki na rin daw ang ginagastos nila mula sa requirement, gasolina o pamasahe. 7 meses na po ako. Magkano sa 3 na yun? O, 3. O. Pipila ka pa sa haba ng pila. Minsan maabot pa ng tanghali. Uwi ka pa ng bahay, kakain ka, babalik ka uli. Pipila ka uli. Grabe, no? Ganito naalala ko talaga nung panahon ni Pangulong Duterte, galit na galit siya eh. Noong pagka pinahihirapan ng mga Pilipino. Kasi kaya nga ang tema niya, comfortable eh. Life ng mga Pilipino. Ito, tinan niyo, pabalik-balik pa. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Ba't di na lang ayusin? Di ba? I mean, ang daming ways to do it. Pambihira, nandyan na yung mga, alam mo, kasi hindi naman itong first time na namigay ng ayuda. So may listahan na. Nakakakuha na through, through, ang tawag doon, yung QR. Bakit hanggang ngayon ganito pa rin na sitwasyon? Solve mo yung biyahe mo. Hindi bababa sa 6,000 tricycle driver sa Quezon City ang lumalabas na wala pang nakukuhang ayuda. Ang problema, wala pa sa 500 ang nasa payroll ngayong special payout na inilaan. Kaya hiling ng mga apektadong TODA, kumpletuhin na sana ang pamimigay ng ayuda, lalo't nagkakainggitan na raw sa ibang mga kamiyembrong nakakuha na. Sana naman po, itodo na nila para matapos na po itong mga problema namin sa 3 gulong. Mabigyan na sila. Ang taas po ng gasolina. Alam naman nila natin, pag tumaas ang gasolina, tataas rin po ang bilihin. Hindi lang yun. Tataas ang bilihin, tataas ang pamasahe, lahat tataas except si Marcos. Bagsak pa rin. Gago! Tangin mo, tumaas na lahat except ang rating ni Marcos. Anak ka ng wewe, oh. Anak ng Pilipinas yan, oh. Ang iba namang nawala sa listahan ng QC, pumunta na sa payout schedule ng Caloocan, lalo't may prangkisa rin daw sila roon. Pero ang ending, wala pa rin silang nakuhang pera. Sabi ng DSWD, aabot na sa 85% bilang ng mga tricycle drivers sa buong Metro Manila ang nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Marami pa rin daw kasing kulang na datos mula sa mga lokal na pamahalaan. Actually, nasa roster sila ng kanilang mga TODA. Ibig sabihin, active member sila. Hindi lang sila umabot sa pagbigay ng data na kailangan namin. Yung birthday, yung address, yung pinalinisan. Matapos sa Hindi pala kayo bilis kilos eh. Wag na kayo ito kasi ang problema dito sa aking inang mga patakaran ng gobyerno eh. Ito talaga nakakairita ha. Sa mga king inang mga patakaran ng gobyerno. Ang bibilis ninyong magsalita. Ang bibilis ninyo sa PR. Ang bibilis ninyong maglabas ng good news kuno, lalo na si Auntie Claire na uuna. Parang content talaga, vlogger talaga dating ni Auntie Claire eh. Nauuna sa paglabasan ng pahayag. Pero hindi pa pala kayo ready. Di ba? Hindi pa pala kayo ready. Pambira, oo. Tricycle driver sa NCR, nakatakda namang bigyan ng ayuda ng DSWD sa susunod na linggo ang iba pang hanay ng mga apektadong tsuper. Kabilang dito ang mga TNVS at jeepney drivers, pati na mga motorcycle taxi at delivery service riders. Manggagaling daw sa LTFRB ang listahan ng mga benepisyaryo para rito. Pero tingin ng ilang motorcycle taxi rider, baka hindi naman sila lahat ay mabiyayaan. Ay, namimili sila eh. Sa amin, wala. Malabo sa amin. Dapat hindi sa ayuda nila dinadaan. Mas maganda, ano na lang sa gasolinan, pababain ng gas para lahat makikinabang. Yan. Alam mo, mas matalino pa ito kaysa kay Marcos. Gago! Hindi totoo. Mas matalino pa ito kaysa kay Marcos eh. Bakit hindi na lang padaanin doon? Ang daming ways eh. Para ba padaan na doon na lang yung ayuda? Di ba? Through the station, gas station. Ano ba, oh? Anak ng weteng, oo. Kung ang mga negosyante ang tatanungin, mas mainam daw na suspendihin ng gobyerno ang excise tax sa langis at kuryente imbis na magbigay ng ayuda. Binibigyan lang na ayuda yung particular sector. We do not agree with that. Kasi bibigyan mo yung iba hindi mabibigyan, tapos nagkakaroon pa ng losses in between. Julius, aminado ang DSWD, ilang araw lamang tatagal itong 5,000 pisong ayuda para sa mga tricycle driver. Bagamat pinag-aaralan daw nila na dagdagan ito, kailangan pa rin munang ikonsulta yan sa economic team ng pamahalaan. Yan lalo target muna ngayon ahensya na tapusin at kumpletuhin ang iba pang hanay ng mga apektadong tsuper maging ng mga tricycle driver sa probinsya. Julius. Mon, ilang tsuper ang umihirit na doblehin o mas higit sa 10,000 pesos ang ibigay na ayuda? Sa mga nakausap mo bang tricycle driver, meron din may mga ganyang panawagan? Well, dalawa yung sentimiento ng mga nakausap natin mga tricycle driver. Una, syempre matanggap muna nila yung 5,000 pesos na ayuda. And then pangalawa, oo, may mga parang suwestyon na talagang parang panawagan na sana matagdagan daw. Kasi nga tumatagal lamang ng 5 hanggang 10 araw technically kung ititipirin itong 5,000 pesos na ayudang natanggap nila. For context, ito kasi yung panawagan din ng grupong Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP na ang presidente nila na si Calando Marquez na sinasabi niya na kung magbibigay doon ayuda sa iba pa mga sektor o hanay ng mga public utility vehicle drivers, dapat mas taasan kasi mas mataas ang maintenance cost nila.
Kumbaga kung 5,000 pesos daw sa mga tricycle, dapat daw 10,000 pesos para sa mga jeepney drivers, habang 15,000 naman para sa mga modern jeepney. Para nga daw maayos pa rin at talaga makasabay sa maintenance cost kahit papano, ngayong mataas din daw ang presyo ng mga bilihin. Julius. Pareho din ba yung requirements sa ibang grupong makatanggap ng ayuda sa susunod na linggo tulad ng mga jeepney at TNVS drivers? Tama ka dyan, Julius. Sabi ng LTFRB, same requirements. Valid na mga professional driver's license at photocopy nito lamang ang kailangan dalhin sa itatakda nilang payout schedule site or payout site na kung saan magbibigay na nga sila ng ayuda. Idadaan kasi yan sa mga lokal na pamahalaan as their venue. Pero yung listahan, again, manggagaling sa LTFRB. Julius. Mon, kabilang aberya yung naranasan dito nga sa pamimigay ng ayuda. Paano matitiyak ng DSWD na hindi na yan mauulit? Ang sinasabi, Cheryl, ng DSWD, patuloy daw silang nagsasala, nagpoproseso at nagbe-verify sa mga listahan. Ang ina mo! Ang ingay mo! Utang ina kang kamote rider ka! Alam mo, ayan nga yung simpleng problema, hindi masolusyonan ng Pilipinas. Ano? Yung kamote rider na ang ingay, yung tambucho, ang ingay-ingay hanggang ngayon. Ang dami ko naririnig, nakakabuwisit. Ang ingay sa kalsada. Alam na nga nilang residential, bobombahin pa rin nila. Sana masolusyonan naman yan. Pukin ng inan yung mga rider kayo dyan, ang iingay ng tambucho ninyo. Sana sumabog yan. Ng mga lokal na pamahalaan. Dito lamang daw sila nakadepende, kaya ito yung mga pinaprocess nila bago mailabas sa bigayan na nga ng ayuda. Pero again, ang sinasabi kasi ng mga LGU, nasabit na namin sa DSWD, kumbaga nasa ahensya na raw yung bola kung kailan maglalabas ng updated na listahan ng mga mabibigyan na ayuda. Pero ang sinasabi naman ng DSWD, in the long run, lahat daw ng mga apektadong tricycle driver ay makakatanggap. Hindi nga lang sabay-sabay, pero lahat daw ng mga kasama. Patay na sila bago makatanggap. Hindi daw sabay-sabay in the long run. Kagaguhan talaga nitong DSWD, no? Politiko rin talaga itong mga... Ewan ko kasi ang hirap dito kay Marcos na nilagay niya yung mga established political family, eh. Di ba? Yun ang inilagay niya para, alam mo na, magkaroon ng alliance with this political family at manalo sa susunod na eleksyon, di ba? Yung problema, mga kababayan, dahil dyan, namumulitika lang. Yung style ng pamamahala, pamumulitika lang. Ay, naku po, mambuirang buhay, Ireo. Ay, naku. Wala talagang patutunguhan itong inaano ni Marcos. O ito. Panoorin nyo ito ha. Kasi maganda ho ito. Dito nagmukhahong tai si Palsis dito. Si Palsis parang hindi abogado no. Hindi ko alam eh. Hindi, okay lang naman eh. Kunwari kung medyo iba yung pananaw mo because you're not a lawyer. Okay lang yun. Kasi your pananaw, your opinion is based on what you see or what you think. Opinion mo nga eh. So you can be wrong, but at the same time, somehow medyo meron namang punto ka. Pero ang masama, yung abogado ka na nga, wala ka pang punto. Yung punto mo pang bobo lang. Ito, pakinggan natin to ha. Oh. Balita ko ang musikerong abogado natin ay may kakanta kay Atty. Baligot. Picture ng live. Alam niyo po, birthday kasi ng aking law firm partner na. Dito ngayon, ang principal counsel ng 18 Marines na nagsasabi sila ang nag-deliver ng mga maleta. Pero yung latest Atty. Baligot sa NBI, yung 18 na yun, naging 6 lang ang nagpirma doon sa affidavit na individual affidavits. From the joint affidavits, naging 6 lang daw. Ano pa nangyari, sir? Half-truths yung sinabi ni Director Matibag. If I can explain briefly. Yes, please. Pagdating pa lang po namin sa NBI, pinipicturean na nila yung plate numbers namin. So sabi ko, this is something. Pag akyat po namin, ang sabi nila kaagad, ihiwalay namin kayo at magkakaroon ng investigasyon. At confirm po yun dahil ang sinabi mismo ni Director Matibag, Atty. Baligot should have his own lawyer because he himself is under investigation. So custodial investigation na yun. So sabi ko, I'm alone with the 18 soldiers. Pwede bang isa-isahin ninyo? Pero paano yun? Mag-isa ako. So ang sabi nila, sir, pagkatapos ng interview, ipapakita namin muna sa iyo yung dokumento bago nila pirmahan. So yun yung naging ground rules po namin. So ang unang natapos si Benny Bulontate. Pagtingin ko sa ginawa niya, sabi ko, bakit ang mga tanong dito wala naman doon sa hinahanap ng NBI? Ano po yung mga tanong? Example, paano kayo nagkakilala ni Atty. Baligod? Kilala mo ba si Mike Defensor? Kilala mo ba yung nagnotaryo sa inyo? Ano ang ginamit niyong sasakyan pagpunta doon sa notaryo? So, chinek nyo lahat yung mga affidavits na pinapirma sa kanila? Isa pa lang po. Si yung babae dito, medyo sablay lagi. Laging siyang kumakat. Tapos sablay yung mga tanong niya. Sandali, nagpapaliwanag pa yung abogado. Sinasabi nga kung bakit hindi pinirmahan lahat eh. Patapusin mo muna. Ito, nag-i-interview, may sariling, alam mo, let the interviewer do the talking. Interviewee.
Sorry naman. Sorry! Pag nag-i-interview, ang bida yung ini-interview. Hindi yung nag-i-interview. Di ba? So let him talk. Let him explain. Yung hindi pa tapos sa sagot, bumabatin ka na po, madam. Ang check ko, sabi ko, bakit ganito yung pagtatanong ninyo? Akala ko ba titingnan nyo yung meat of the allegation? Ang napag-usapan po namin ay, sige, magsasampi na kami ulit para magkaroon ng supplemental na mga questions and answers kasi wala pong laman eh. Okay, pag-uusapan po natin yan on deeper, more depth dahil pag-uusapan natin ang issues of the week and let's hear our VO. Take it away, please. Hindi pa tapos yung kwento, kinat na eh. Headline. At necessary consequence po yan ng nangyayari ngayon sa Andali ang napag-usapan po namin. Putok o patok? PBBM sa bayad sa jeepney, patok o putok? Biglang inaba usapan eh. Attorney Baligot, putok o patok? Ang patok you agree, putok. Pwede ng middle ground. Oo. Patok po yan. Dahil tumaas na po ang presyo ng gasolina at apektado na yung income ng mga drivers, no? At necessary consequence po yan ng nangyayari ngayon sa Middle East. Makikita nyo naman yung announcement ni Secretary Garin ngayon. Ang inaasahan nating parating ay 300,000 barrels or equivalent to roughly 47 million liters lang po yan, which is good for only 900 vehicles na tig 50 liters. Full tank. Pag full tank po. Kung kaya na bayaran, kasi next week daw, expected 130 pesos per liter ang increase Oo, next week. in Metro Manila alone, we have 4 million vehicles. Grabe. Marami yung mga transport na. Kawawa talaga tayo mga kababayan ha. Kawawa tayo. Itong pinapaliwanag ni attorney, talagang matindi ho yun ha. Talagang parang ang totoo yung sinasabi ng isang balita na magkakaroon talaga tayo ng crisis by April eh. Pag hindi na ayos itong gera, yung crisis sa kuryente, crisis sa tubig, sa gasolina ng mga sasakyan. Naku po, patay tayo dito. Kailangan public transport. Ang mga mayayaman, mostly SUV, mga diesel. Opo. So yun nga, ang public utility vehicles, mga tao lang din, ordinaryong mamamayan. So pareho po ang masasaktan. Okay, Attorney Jimmy muna. Patok o putok? Ako, di ba binawi kasi, supposedly tataas. Dagdag bawi. Kaya ako po ginigitna kasi, I must admit, napakahirap naman ng kanilang sitwasyon. We're balancing the interests of the transport sector, pero yung mga commuters, hindi rin naman mayayaman. So I think we should be looking at broader solutions. Ako talaga, straight to the point, tanggalin muna yung VAT. Ako, agree ako doon. In addition to the suspension of excise tax. Kasi excise, parang longer pa yung epekto nun eh. Ang immediate may effect sa atin is suspension ng VAT. Okay, Attorney Jimmy, Jess. Baka magulat kayo. Oo, no? Putok. Okay. Not because I'm against the consumer or not because I'm against the PUV drivers, di ba? Sa akin, ang problema ko yung laban bawi, parang walang coordination. LTFRB approved the fare hike. Bakit hindi yan parang na-heads up sa Office of the President or sa Pangulo? Bakit kailangan nagkaroon ng laban or bawi? Dahil ba nagpapapogi si Presidente na... Obvious ba na brownie points yan? Hindi na kailangan tanongin di ba? Parang ilalaglag mo naman yung LTFRB chair mo, di ba? Sa akin kasi, ang problema ko din dyan sa fare hike na laban o bawi, I agree with everything that the two lawyers here have already said. Pero yung fuel subsidy, yung tulong sa mga jeepney drivers o sa tricycle drivers, after the fact yan eh. Pero yung everyday na may namamasahe ka, may puhunan ka, magpapagas ka na mahal, kawawa yung mga PUV drivers. Kasi ang baba ng kita eh. Sinabi ni PBBM, hindi, babawiin na lang namin sa fuel subsidy, sa mga suporta. Yung AX daw. That's after the fact. Saka one-time basis lang yung AX, 5,000. Pati yung 5,000, yung pinakabago, kahit ipigyan pa nila, 5,000 pesos fuel subsidy. One time lang yan eh. Saka nagtataka ko, 260,000 tricycle drivers. Toda. Ang tinulungan daw. Sa Quezon City, nag-distribute. But that's one time. That's just one time. Pero ano magagawa ng special powers na gusto ni Presidente sa pag-suspend ng excise tax na mas mabebenefisyuhan yung mga oil importers, not directly the transport sector? From what I heard sa mga economists, mababawasan naman talaga yung end price sa pump station. So that 6 to 7 pesos per liter lang daw. Or even 10. I think may iba nagsasabi 10 pesos. So malaking ginhawa na din yun. Pero of course, wala sa control talaga natin. Ang problema ko yung mga bumoto kay Trump. Sino ba kayo mga bumoto kay Trump? Huwag kayo mag-alit, DDS ha. Trump yun. Hindi ko yaro si VP Sara o si PBBM. Ito, condescending ding tong animal. Tinang mukha pa lang ito, nakasarap ng ano eh. Mabuti talaga, pinahiya ito ni Topacio eh. Nung ayaw niyang kumamay. Buti talaga, pinahiya ito ni Topacio. Walang Lenny doon. Trump ang problem. Condescending tong animal ito. Ba't di mo binabanatan si Romualdez? Nagtataka lang kami.
Ano sasabi mo, Attorney Jimmy? Ako kasi, the government keeps thinking of band-aid solutions. I go back to the VAT, at pati sinabi ni Senator Marcoleta dati na i-exempt ang iba sa pagbabayad ng kuryente. Kasi kung talagang gusto natin tulungan yung average Filipino na hindi tayo namimili ng transport, ng mamasada, etc., let us look for the all-encompassing Ang taxes. tawag doon, balancing act. Balancing The delicate balancing act. Yes. Attorney Baligod. Alam mo si BBM meron siyang 8-point agenda. Ang Wow, alam ni Attorney Baligod, ah. yung isa doon yung energy security. Okay. Binoto mo ba siya noon? Parang, Alam mo yung plataforma? Alam mo ito si Palsis? Bunga nga nito parang balakatak na ano, no? Dapat dito kay Palsis, ano eh. Sa totoo lang. Dapat dito kay Palsis, ginawa ding spokesperson to ni Pinoy nun eh. Para meron ng katapat si Auntie Claire, no? Pareho sila ng Caracas mukhang galing palengke. Ito mukhang galing gay bar. Gago! Hanapin ko kaya ito sa gay bar. Baka naandun ito. Tanungin natin mga gay bar kung nagpupunta ba si Palsis dyan. ako hindi ko memorize eh. Public naman yan eh, public Okay, document. okay. No? Pero sa loob ng mahigit 3 taon, lalong nag-deteriorate yung mga sectors na yon. No? Food security, transportation, no? Bureaucratic efficiency. Wala, bagsak lahat eh. So, Did you vote for PBBM? Dalawa na silang tatanong. Ako, hindi meron ng nililinaw ballot ko lang. secretary. Yun! Alam ko kung bakit hindi si Jimmy. Kasamahan namin yan, hindi nagpabudol. Oh, kasama namin yan, hindi nagpabudol kay Marcos. Isko kami nun eh. You invoke your right to remain against silent. self-incrimination. Do you have regrets? Hindi ma'am, sa totoo, no? I have to admit na tinulungan ko si BBM, Wow. pati si Sara. Kasi unity team. Yes. Panoon. So, yun, team. And Kwan, pero hindi nila ako kilala ha. On your own lang. On our own, no? Pero may isa pa tayong problema eh. Bumaksak ang peso-dollar natin. Senior citizen na yung peso natin against the US dollar. Happy birthday! Philippine peso. Oo. Happy senior. 60, 40 to $1. Ano paano natin masusolve pa ba yung problema natin? Patong ng patong, may susolve pa ng panibagong problema. Eh binibili natin ng crude oil sa per dollar, di ba? Natatakot ako, tumitingin ka sa akin, parang naghanap ka Hindi, kasi Alam mo, ito. Baka ayun laging sinihirit nitong mga tanga-tangang mga pulahan. Sinasabi nila na kesyo daw, hindi naman kasalanan ni Marcos kung tumaas ang presyo ng bilihin. Di ba? At tumaas ang dahil sa, what do you call this? Dahil doon sa, sa taas ng dolyar. Dahil nga doon sa oil na problema natin sa ibang mundo, di ba? Alam mo, tama naman. Hindi naman niya talaga kasalanan. Pero ang punto dito, anong ginagawa niya? Nasamaha, mabigyan ng comfort ang mga Pilipino. Alam mo, ang dami-dami na nagsasabi, tanggalin muna yung VAT, tanggalin muna yung, di ba, yung tax sa gasolina. Ang daming pwedeng gawin sana, gawing batas. Kaya lang, wala eh. Ano ang kanyang immediate solution? Yung 5,000 na ayuda na hindi naman prepared. Ang inang yan. Oh, parang naghanap ka na sagot, Mami Chu. Presidente dapat ang ang per barrel ngayon, maabot ng $110 per barrel. Si Trump nga eh. Wala akong magagawa eh. At di ba si Trump ayaw nang suportahan ng mga EU, pero lately, nag-suporta na yung Japan, Netherlands, pero yung pag-declag lang ng Strait of Hormuz. Tapusin na ang war na yan. Bakit ba sinimulan yan? Meron trending na comment ngayon na habang may crisis dahil sa gera, impeachment pa rin ang inuulit. Yan. Yun. Tama. Do you find this valid? Attorney Baligod? Yun nga po, masyadong politika ang tinututukan ng ating lehislatura. Hindi yung kailangan talaga ng ating bansa. Tingnan niyo po yung ekonomiya natin ngayon. GDP is going down, unemployment rate is going up, yung consumer confidence index is going down. Balik-balik tayo dyan eh. GDP declining, ang inflation rate tumataas, ang unemployment tumataas, presyo tumataas. Yung inflation rate po natin medyo artificial na stable eh. Yeah. Bakit po? Dahil yung mga consumers ngayon, they hold on to their cash. Yeah. Correct. Huwag tayong bumili masyado kasi baka kailanganin natin next month, So they hold on to their cash kaya yung supply demand, no? Yung money supply Nagbabalanse. din, oo. Pero artificial yun. May isa pa akong pagmano sa inyo kasi ang Department of Budget and Management in-announce kanina they have 164 billion surplus. Diba? Totoo ba? May mga subsidy tapos may 164 billion surplus. Kaya pala galit si Kong Ronnie Puno. Oo, di nilalabas. For later release. Anyway, before we go down to that, let's go to the next topic. Number 2, Di pa it's tapos Rep. eh. Luis Snow versus Rep. Marcoleta. Nagkapalitan ng pahayag ang dalawa tungkol sa rules na nagaganap sa House hearing. Ang tanong, si Congressman Marcoleta na ang unfamiliar sa sufficiency in grounds ng impeachment, patok o putok? Ito, dahil ko to si Attorney Jess. Patok o putok? Patok yung nakakatawa. Okay. Na hindi niya alam yung sariling rules on impeachment. Okay. I declare Paulo Marcoleta, Congressman, as insufficient in substance. I found him insufficient in substance kasi ando naman yung rules of impeachment. So sabi lang ni Professor J.
Jinky Luistro kasi si Kong Jinky, syempre lawyer. Akala ko dati lawyer si Kong Paulo Marcoleta. Hindi pala. Kaya mali pala na nag-expect ako. So kaya pala. Attorney Jimmy. Putok siyempre, at ang una ko pong tanong kay Atty. Jess at sa ibang critics, nabasa ba nila yung Section 7, yung rules ng impeachment? Wala naman talaga yung nakalagay na sufficiency in grounds. Ang nakalagay dapat nag-allege ng sufficient grounds. Kasi mukhang tangat si pahiya na naman si Palsis. iba yung alleged sufficient grounds na mula sa sufficient na yung grounds. Now, bakit tayo nag-iingat sa salita? Bakit? Ilang beses na po tayong nadali ng mga salita sa taon na to. Una, Forthwith. Forthwith. Sige, okay. Last year. Tapos Article 59 ng Rome Statute. Sinabi nila competent judicial authority. Ang sinabi nila DOJ daw competent judicial authority. Mali yun. Huwag tayo lumilihis. May point. Hindi lumilihis yun. Ito naman babae, Pinapaliwanag nga na kailangan tama yung salita, hindi lumilihis yun. Gago! Ay, nakong reporter to, oo. Is you cannot blame people for being careful now sa mga salita. Yun! Sufficient Yan yung grounds, baka punto mamaya ma-impeach na si Sara just based on that. Attorney Baligot, are you in favor, what's your stand on the... Hindi pa tapos yun Ang linaw-linaw, hindi pa tapos yung pinag-uusapan tungkol ito doon sa kay Marcoleta, yung anak. At saka yung kay Luistro. At sinasabi nga ni Palsis daw, hindi daw alam ni anak ni Marcoleta. Ang sinasabi naman ni Jimmy, hindi. Tama yung valid yung question kasi iba yung nasa salita. Impeachment against VP Sara. Alam naman po natin na politicized yan. Makikita mo naman po yung... Ayan tandaan niyo na sinabi niya politicized yan. Sunod. Paulit-ulit yung alleged na 125 million na confidential fund na meron ng audit report na pumasa. At sinasabi nila hindi raw niya ma-explain yung mga pangalan doon. Ang concern ko lang po dyan, meron kasing mga tatlong incidents at least, why the real or true name of the informant should be kept secret. Yeah, national security man yan. Oo, Malibiran, Liboho, Kiambao, lahat pinatay ng NPA kasi nalaman nilang informants, ang pagkakaalam ko during the Quadcom, ang gusto ni VP ay closed door, executive session. Si Mary Grace Piatos gusto na makilala. Oo. Ayaw ng Quadcom, gusto nila i-televise. Anyway po. But Mami Choi, I have to just Attorney Baligot, with all due respect, I have to say hindi cleared si VP Sara sa COA. There is a notice of disallowance. Ayan, tingnan mo ito, pahiya talaga dito na matindi si Palsis Hindi daw cleared, sabi. Notice of disallowance. Bakit? Ipapaliwanag ito ng abogado na si Attorney Baligod. Tingnan mo kung gaano nabara dito si Palsis. That is under appeal. In-appeal ni VP Sara because it was disallowed. So hindi pa siya cleared because wala pang resolution yung COA on the appeal. So hindi pa daw cleared. Appeal pa lang. Yun yung pananaw niya. With all due respect, I have to say hindi siya cleared. Tatanong ko muna kayong tatlong lawyers If that is the case, you believe in that? Etong si Marichu, pasok na wala sa hulog. Why did VP Sara's camp, she has 16 lawyers, di ba? Preferred not to rebut the charges. Hindi pa tapos yung pinag-uusapan. No. Pero ang nilagay nila, ginawa nila, we specifically deny all of what is said here. Kasi, bakit nila ma-deny? Wala namang mga ebidensya na ibinigay. Puro ultimate fact. Kaya ang galing talaga nito ni Jimmy Bondok, Tama Kasi pinalalabas ng mga media, bakit daw walang sagot si VP Sara Duterte? In reality, wala naman kasing tanong. Pukin ang inang yan. Walang pinresintang ebidensya yung kalaban mo. Walang ebidensya doon ng mga akusasyon. Gusto mo sagutin sila ng detalyado. Anak ka ng tarantado. Kayong mga pumupo, hindi itong media, yung mga pumupo ng sinasabi nilang wala daw substance yung sagot ni VP Sara Duterte. Paano siya sasagot sa tanong o sa akusasyong wala namang pinisintang ebidensya? Gusto nyo sagutin. Alam mo tawag yan? Fishing expedition. Inaalam ninyo kung ano yung sasagot ni VP Sara Duterte bago umabot doon. At babanatan lang ninyo ng propaganda. Kaya hindi sumagot at iba yung sagot ni Vice President kasi wala naman kayong ito ang patunay na corrupt si VP Sara Duterte. Pak. Ito yung gato. Hindi nyo, paano nyo sasagutin? Tanga-tanga talaga nito mga nag-komento rin, Point ng, I'm not speaking for them. Ang interpretasyon ko sa sinasabi nila is, ano pa ba i-deny namin? Puro malawakan lang ang sinabi nyo. Di malawakan din yung sagot namin. Attorney Baligot. A brief rejoinder to Attorney Palsis. Sure. Yan. Sinabi niya, under appeal. Wala pang finding of liability kung ganon. Ayan. Under appeal, ibig sabihin, wala pang conclusion. Wala pang finding. Kasi wala pang decision So why make it a definitive ground for impeachment? Wala pang decision. Tingnan nyo Yung isa kasi sinasabi niya, under appeal pa So ibig sabihin nun, guilty na. Under appeal nga pukin ng ina. Hindi clear. Hindi daw cleared. Yan ang ginamit na term ni Falsis. Hindi daw cleared.
kasi under appeal pa. Yes. Pero ibig din sabihin nun, hindi guilty. So bakit yun ang gagamitin basis for the impeachment? Ang tanga-tanga ang pota, nakakabuisit. Tanga talaga. When the proper office has not yet ruled definitively on the issue. So why did the councils of VP Sara did not rebut the impeachment Ang hinahanap po nila yung ultimate facts doon sa sinight nilang basis for impeachment. Ang ultimate facts po kasi, ito yung elements eh. Halimbawa, di ba nasa articles of impeachment na ngayon, itemize na? Pero general conclusions yun eh. Culpable violation of the Constitution. May elements po yan eh. So yung elements, kailangan ultimate... 1, 2, 3 pa yun. Yes. Yeah. Okay. Ito, tingnan nyo ako ano yung rebut ni Palsis. Sabi nito based on the Constitution kasi ganito yan, numero bla 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 bla. Dapat ganito yan. Based on the Constitution. Tingnan nyo sagot ni Palsis kung kaano siya nagmukhang tanga dito. Ako ang rejoinder. Reply ka, sir, kasi ikaw ang nauna. Tapos nag-counter ako. So, reply ka. Ako ang rejoinder. Ang rejoinder ko dyan, ang ginamit siya ng mga impeachment complainants is yung existing notice of disallowance. So, kung may existing and it's under appeal, wala pang absolution from COA, then VP Sara is not absolved. That's my take on it. Doon naman sa ultimate facts, I would have to disagree na masyadong, I think, with all due respect to everyone defending VP Sara, na legalistic sa ultimate facts, we should remember that the impeachment proceeding is not a criminal proceeding. It's sui generis. And so, yung elements of, let's say, an impeachable is not necessarily kailangan may elements talaga. Hindi ako lawyer. Hindi daw kailangan may elements talaga. Putang ina, paano yung rules? Yun ang sinasabi ng batas na kailangan meron sufficiency in grounds. Tapos this time wala nang elements. Basta yung mukha lang guilty, okay na. So I want dwell on the legality sa Bumabatin ka na naman, madam Patapusin natin. Yeah, pero yung dismissal ng impeachment laban kay BBM, how do you compare yung kaluwagan ng kanilang pagtrato dito? Ayun! Ang ganda ng bitaw ni Jimmy, ni Attorney Jimmy Kasi kung sinasabi mo na this is not supposed to be non-political, I'm sorry, pag sinasabi mo na hindi ito legal o masyadong inaano nyo sa batas, this is a political process, yung impeachment. Okay na yung konting pagdududa, parang ganun Kahit hindi masunod yung elements na kailangan ng konstitusyon. Ang problema, may konstitusyon. Kinakailangan sundin para dun sa impeachment proceedings. Sa sinasabi mo, hindi, this is a masyado kay legalistic, this is a political process, so dapat political lang. Okay, given that you are correct, sabi nga, ni Jimmy, parang ganito siya sabi ni Jimmy, given that you are correct, it's a political process, it's not supposed to be legalistic, blah, 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 blah. Bakit hindi ganun ang in-apply kay impeachment ni Marcos? Yon. Kaya lang, hindi natapos tong usapan kasi nag-bat-in na naman yung babae. Mga tao, hindi natin naintindihan ng mga tao yung legality. Technical. Mas gusto ko yung mas common tanong ng mga tao. Do you think VP Sara will attend the House impeachment? Tingnan mo, hindi pa tapos yung usapan. Ay, naku, madam. Double check mo yung karir mo, madam, kung tama yung napasok nyo, Anyway, maraming salamat po at dyan tayo nagtatapos at mamaya ay bukas uli may upload. Sana mag-subscribe po kayo at alam mo mga kababayan, sana lang po kayo po ay patuloy na mag-subscribe, di ba? Kayo po ay patuloy na magbigay ng inyong opinion dahil napaka-importante nito. Di ba? Ito ay importante dahil napaka deceiving. Masasabi natin, deceiving ang mga media. Alam naman natin na sabi nga di ba ni Atty. Baligod, marami sa media ang nabigyan. So, definitely, yun ang mangyayari. Magkakaroon talaga ng pangliligaw ng media. Hindi ko sinasabi itong si Maricho, hindi ko sinasabi yan ang gumagawa niyan. Pero makikita naman natin sa mga balibalita. Kita nyo nga, hindi man lang in-interview yung taga-Japan. SMNI lang talaga. Ngayon, ikaw na humusga. Kung ang panawagan ng humanitarian intervention ay nanggagaling pa sa labas ng bansa, hindi ba dapat mas mag-isip tayo? Yun sa Japan. Kung ang isang foreigner na nakikita ang posibleng mali na ginagawa ng ICC, bakit dito sa atin parang bawal magtanong? Habang ang gobyerno palpak sa mga ayuda, kitang-kita nyo naman. Palpak talaga. At ang iba mahingay lang sa social media o katulad ni Palsis. Pero tiklop pag nakaharap na ng tunay na mga abogado, tunay na may talino. Kaya tandaan mo hindi lahat na sinasabi sa iyo ay buong katotohanan, mga sinasabi ng media. Minsan, ikaw mismo ang kailangan maghanap. Kung may natutunan ka, kung may nabuksan akong isip, i-like mo ang video na to. I-share mo sa mga kaibigan mo. Hindi pa mulat sa ganitong usapan. Yung mga kaibigan mong bulag-bulaga pa, mga geng-geng. At saka mga kakampuit.
At kung gusto mo ng banat na walang takot, walang kinikilingan at walang preno, mag-subscribe ka na dahil dito sa Banat Bay. Hindi kami tahimik. Kami mga banateros, kami ang gumigising sa mga natutulog. Ako po si Banat